Hello guys, it's Ziel Mariano and welcome back to my vlog. So sa video natin ngayon guys, i-share ko naman sa inyo kung ano yung experience ko dito kay Peramo within the day ng due date ko sa kanya. And didiretsuhin ko na kayo guys, sobrang visit talaga ako dito sa agent or mga agent nitong si Peramo. Kasi nga guys, due date ko pa lang, nagbabanta na agad sila. So yun guys yung magiging topic ngayon natin dito sa ating vlog. Kaya kung interesado ka about sa ating pag-uusapan, please keep on watching. Okay, let's go. So dito nga guys, pag-uusapan ulit natin itong si Peramo. And actually guys, na-content ko na siya last day. If ever na hindi nyo pa siya napanood, ayan siya guys, ayan. Or ilalagay ko na lang guys yung link dyan sa my comment section. And actually guys, parang ito yung part 2 natin dito kay Peramo, kung saan i-share ko naman sa inyo guys kung ano yung na-experience ko dito kay Peramo within the day ng due date ko sa kanya dun sa mga agent nitong loan apps na to. Sa mga hindi nakakalam guys na itong si Peramo ay isa sa mga loan applications na grabe at sobrang tindi kong mangbanta at mangharas yung mga agent nitong loan apps na to, lalo na guys kapag overdue ka sa kanila or overdue ka ng 1 day ganun. Pero guys, ang isa sa pinaka nakakabwisit talaga guys yung tipo na kahit hindi ka pa overdue, kahit man lang 1 day, nagbabanta na agad yung kanyang mga agent. So sa mga merong utang dito kay Peramo guys at sa mga naka-experience gaya ko ng pangbabanta kahit due date mo pa lang, comment down below, share nyo guys yung experience nyo sa kanilang loan applications. Anyway guys, meron akong loan dito kay Peramo na 4.5, pero yung kaltas niya guys is sobrang laki talaga, 1,700. Tapos yung ma-receive ko lang na amount is 2,800, pero yung pumasok lang siya guys sa GCash ko is 2,700 plus. Nai-content ko na siya guys dun sa isa kong vlog, which is panoorin na lang guys ilalagay ko lang sa my description box or sa my comment section yung link, or ito siya guys. Pahanapin nyo lang dyan guys yung isang video ko about dito kay Peramo, at shinare ko din dun guys kung bakit ako nag-apply dito kay Peramo, para maging aware kayo guys baka sabihin nyo kasi apply ka na apply dyan tapos ganito ganon. Kasi nga guys andun na yung explanation ko sa unang video ko about dito kay Peramo. So the question is, bakit may part 2? Kasi dito guys sa part 2 natin, ang i-share ko naman guys yung na-experience ko sa mga agent nitong si Peramo within the day ng due date ko sa kanya. Kung ano yung mga na-receive kong mapambabanta ng mga agent nitong loan apps na to. So dito nga guys after 7 days ng loan ko dito kay Peramo, yes guys 7 days repayment lang itong loan apps na to. Kaya pag-isipan yung mabuti bago nyo i-download itong loan apps na to, kasi hindi talaga siya okay for me. Kaya ayun, so dito guys after 7 days ng loan ko sa kanya, and actually guys hindi siya totally 7 days kasi binibigyan ako ng cut-off time ng mga agent itong loan apps na to, which is 11 AM. Kapag once daw kasi guys na hindi ko pa nabayaran yung loan ko sana within 11 AM ng kanilang cut-off time, ando na guys yung mga pangbabanta nila, which is babasahin natin siya dito guys sa ating topic ngayon. So dito nga guys 9:07 AM naka-receive ako ng text mula sa mga agent nitong si Peramo. Pero actually hindi siya totally na 9:07 AM kasi umagang-umaga pa lang guys nakaka-receive na ako ng mga text mula sa kanila at nag-remind sila na due date ko na daw ngayon. Pero dito guys ito yung 9:07 AM na pag-usapan natin. So, sabi na dito guys once again, today is your due date, 11 AM cut-off time. Paki-process na po yung bayad sa utang mo. Kami pa yung usap na wag kami baliwalain para iwas problema po tayo. So yung mga text, ganyan yung mga text niya guys pinapa-remind nila guys na 11 AM daw yung kanilang cut-off time. So the question is, bakit may pa-cut-off time itong loan apps na to? So parang ang feeling ko talaga guys kung bakit sila nagpapa-cut off time, kasi nga may hinahabol nga silang incentives pag once na nakabayad ka nga dito sa kanilang loan applications. Pero kay Bilis guys naman, okay naman si Bilis, okay naman si Tala. Sa bagay sobrang layo nitong si Bilis at si Tala dito sa loan apps na to, kasi si Bilis at Tala guys is super legit sila at talagang okay na okay sila, even kahit overdue ka pa ng 2 days sa loan applications na to, wala silang interest. Kagaya guys nung last
day na overdue ako kay Bilis ng almost 3 days, wala pang pinatong na interest. So dito nga guys, no, 10:46 AM na may na-receive ulit akong text. Actually, oras-oras yan sila eh. Minu-minuto yan silang nagte-text pa ulit-ulit yung mga tinetext nitong mga agent nitong loan apps na to. Pero dito tayo guys sa 10:46 AM. Sabi niya dito guys, no, malapit nang mag 11 AM, pasuyo na lang po ako sa payment bago mag 11 AM. Cut off time. Pasunod na lang po para maiwasan na matawagan ng mga provided contact references mo dito. Pasunod na lang po sa oras ng cut off time para hindi ka na maabala at ang mga references mo dito. Since di naman kami nagkulang sa pagpapaalala sa 2 days before your due date. Salamat po. So yun yung text dito guys no, 10:46 AM. At dito na tayo guys no, sa pinaka main part kung saan 11:07 AM. Naka-receive ulit ako ng text ng mga agent nitong si Peramo. At nakalagay na dito guys no, yung borrower at kasama na yung pangalan ko. At ito guys no, yung text nila. Magandang araw, alam ko na kilala mo siya. Hindi ko na gusto na abalahin ka, pero bilang isa sa reference guarantor niya, makikisuyo ho sa'yo na pakisabihan siya na harapin obligasyon niya dahil pati kayo nakakatanggap na ng text sa tawag. Pakiusap, imbis na konsintihin, turuan na lang na magbayad at harapin yung obligasyon. Imagine mo guys no, due date ko pa lang nitong time na to, 11:07 AM. Lumampas lang ako ng 7 minutes. Tinext na talaga nila guys yung mga contact reference ko, which is nag-chat talaga yung ate ko guys, at naka-receive nga siya ng text mula sa mga agent nitong si Peramo. So dito guys no, sinong hindi mabubwisit, diba? Nilabag nila yung data privacy ko kasi guys 11:07 AM pa lang nag-text na sila sa mga contact reference ko. So dito nga guys, no, umabot na ng 11:30 AM, 12 PM, 1 PM. Ang dami kong na-receive na mga text ng mga agent mula dito kay Peramo, kung saan puro mga pambabanta at pananakot nila sa akin na ipopost nga daw ako sa Facebook at kung ano-ano guys, no, gagawan daw ako ng group chat at ipapahiya doon kasama yung picture ko na may hawak na ID. Imagine mo guys ha, due date ko pa lang nitong time na to, nagbabanta na sila, nananakot na sila, tinawagan na nila yung mga contact reference ko, tinext at pinahiya sa mga contact reference ko. Ganito ba dapat maningil yung mga agent nitong si Peramo? Alam niyo ba guys no, umaasa ako na isa itong si Peramo sa mga mapasara or ma-raid. Kasama na guys no yung mga agent, makulong yung mga agent na yan kasi hindi talaga sila, grabe talaga yung mga ginagawa nila sa mga client nila. Imagine nyo guys ha, ang laki-laki na nga ng interest nila, ang laki-laki ng kaltas nila, may pa-cut off time pa silang nalalaman. Due date mo pa lang, tinatawagan na nila yung mga contact reference mo, tinetext na nila, lahat ng mga nasa contact list mo, tinatawagan nila. Tapos, pagbabantan ka pa, tatakutin ka pa, dahil lang hindi mo nasunod yung sinasabi nilang cut off time. Kaya guys, no, if I were you, don't ever download these loan applications kasi sobra talaga itong mga agent nitong si Peramo. At sobrang nakakagigil talaga yung kanilang mga agent. So yun lang naman guys no, yung pag-uusapan natin about dito kay Peramo. At hindi ko siya guys ma-recommend sa inyo na pwede yung utangan kasi alam niyo guys, napalyo naman kung ano yung experience ko dito sa loan applications na to. Kaya guys, iwas itong loan apps na to at umaasa din ako na sana masilip itong loan apps to, mapasara, ma-raid at matanggal na sa Google Play Store para wala na silang mabiktima ng mga tao na hindi pa aware sa mga ganitong klase ng loan apps. So yun naman guys no, yung pag-uusapan natin ngayon. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you in my next video. Bye!